kamakailan, lumabas ang issue about Sara Duterte and Gibo. At ang naglabas niyan si Andaya. Sinabi niya, nag-picture siya, my Vice President and President. Kasado na. Nakita niyo yun, di ba? Talagang sinabi niya, kasado na itong si Sara Duterte at saka si Gibo. Yan ang sinabi ni Andaya, di ba? Talagang ang tapang niya. Meron akong chismis na narinig. Ito, chismis lang ito, pero susuportahan natin ng ebidensya. Ang isa sa mga ayaw na mga Duterte ay yung pinangungunahan sila. Ang isa sa mga ayaw ng Duterte yung nagmamagaling. Meron akong chismis. Nagalit daw di umano o nainis daw di umano. Nainis daw di umano ang kampo ng Sara Duterte team dito kay Andaya. Kasi wala naman sa usapan, wala pang napapag-usapan pagdating sa Vice President at hindi naman kasama pa sa usapan si Gibo. Ngayon, ang naramdaman daw di umano nitong mga Sara Duterte team, parang ginagamit si Mayor Sara Duterte na kunwari si Gibo iba Vice President para maibalita lang sa mainstream media at makabalik sa political scene si Gibo. So yun daw ang sabi nila na kesyo di umano daw, ginamit lang to si Mayor Sara para mapag-usapan uli si Gibo. Kung mapapanood nyo yung, di ba, yung news na interview sa kanya ng One News, yan ang paulit-ulit na sinabi ni Andaya na kesyo parang na-accomplish niya na yung dapat niya maka-accomplish. Na hindi maintindihan ng mainstream media. Ano ba yun? Yung ba maging Vice President si Gibo? Hindi. Na-accomplish niya na paingayin si Gibo. So sa madaling salita, yan daw yung naririnig kong kwento. Sabi ko, totoo ba yan? Baka naman chismis lang yan. Kasi sabi medyo nainis daw si Mayor Sara Duterte kasi sa pagiging nagmamagaling nito ni Andaya. Di umano So sabi ko naman, bakit naman may inis? Kasi ang dating nga ginamit para humingay uli si Gibo. Kasi matagal na nawala ni Gibo di ba? Sige. Tingnan natin. Meron bang basihan yung kwento na yon? Tingnan nyo. Biglang kabig si Gibo. Kahapon lang nabalita to Biglang kumabig si Gibo. Panoorin ninyo. 2 oras daw tumagal ang papupulong sa Davao City ni na Mayor Sara Duterte at dating Defense Secretary Gilbert Chodoro. Kasama niya doon si dating Camarines Sur Representative Rolando Andaya Jr. na tumukoy sa dalawa bilang kanyang presidente at vice-presidente. Pero sa huli, wala raw pinal na napag-usapan. Nagtanungan kami ng issues. Ito. Ano sabi? Sa huli, walang final na usapan. Ano sinabi ni Andaya? Done deal. Ito mismo si Gibo na. Noong una, sinabi ni Andaya, done deal. Ibig sabihin, tapos na usapan, finish na. Pero ngayon, sinasabi ngayon ni Gibo, medyo kumabig siya. Style Style! Ay opinion ko pagkatapos, walang banggitan. Ang nangyari lang, sinabi ni Congressman Andaya, pabiro, President, Vice President, siyempre, ngitian kami. Naunang sinabi ng kaibigan ni Mayor Duterte na si Congressman Joey Salceda, sigurado na raw ang pagtakbo ng alkalde bilang Pangulo. Pero sa makikipag-usap daw ni Chodoro kay Inday Sara, wala raw kategoryang sinabi ang mayora. Pero kung matuloy, may alok si Chodoro. Sa ganon, ako naman ay ready na sumuporta sa kanya bilang kanyang vice kung siya ay magdideside na tumakbo ng presidente. Tumanggi namang magkomento si Mayor Duterte tungkol sa kanilang pulong ni Chodoro. Makinig kayo. Una, bibigyan ko kayo ng konting background. Nung si Senator Amy dumalaw at si BBM, sumagot si Mayor Sara. Ano na pag-usapan ninyo? Sagot ni Mayor Sara, politics. Dito, tumahimik siya. Hindi siya nagsalita. Ibig sabihin, kung meron ng finale o done deal na nangyari, magsasalita si Mayor Sara. Maaaring sasabihin niya, medyo pinag-iisipan na ganito. Meron siya o kaya man lang sasabihin niya na may politikang pinag-usapan. Wala Bakit? Ano ibig sabihin nun? Malamang, hindi siya pabor sa kung anumang usapan or malamang ayaw din niyang magamit para pag-usapan pa si Gibo. Kasi nga, di umano yung kwento sa akin. Medyo nainis ng konti ang kampo. Dahil daw, sandali, wala, anong sinasabi niyong done deal? Unang-una, sino ka para magsalita ka ng done deal? I mean, kung meron mang dapat magsalita ng done deal, si Mayor Sara yun. Sa tingin mo, pagsasalitain ka niya, na, oy, sige na, sabihin mo na done deal. Yun ang hindi ko maintindihan. Tapos ngayon, sunod-sunod na mga balita, medyo kumabig na. Kaya tuloy, parang lang naman Parang ang dating sa akin, talagang ginamit si Mayor Sara para mag-ingay lang si Gibo. Kaya eto si Mayor Sara, hindi na nagsalita para hindi na humaba. Nasa proseso ako ngayon ng pagkausap ng maraming tao to help us decide
kung tatakbo tayo sa national o hindi. Pag naka-decide na ako doon, saka ko pwedeng tutukan tatakbo ba ako sa lokal o hindi na ako tatakbo at all. Okay, ngayon ito. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang sa tingin kong motibo ni Andaya. Una, sino ba ito si Andaya? Google ninyo, Congressman Andaya, issues. Makikita ninyo na itong si Congressman Andaya may palaaway. Ibig sabihin, ayon sa mga news na makikita natin, lagi siyang may kaaway doon. Ibig sabihin, medyo, ewan ko kasi yung mga nakikita ko talagang hindi man natin masasabing sino ang tama o sino ang mali. Pero may iba ang approach niya, parang hindi politiko. Ano siya may pagka-war freak. Pag i-research nyo pa si Andaya, aside from ganyan, maraming nasangkutang gulo. Pangalawa, si Andaya po ay supporter ni Leni Robredo. Bakit? Siya mismo ang nagsabi niyan. Di ba? Ayan, ang sabi niya. Kung totoo na hindi siya tatakbong gobernador, bakit siya lumipat ng residensya from ganyan-ganyan? Gusto ko rin pong presidente siya, pero kita naman nyo, galaw niya mismo papunta siyang gobernador. Siya na mismo nagsabi, gusto niya si Leni Robredo. Siya naman nagsabi pero sumisip-sip sila ngayon kay Sara Duterte. Anong klase kang politiko? Ngayon, bakit ba pinagtutulakan niyang tumakbong gobernador itong si Leni Robredo? May connect-connect yan Makinig kayo mabuti. Anong kinaugnayan ni Gibo at ni Robredo? Si Gibo, pinush niya kay Sara. Etong si Robredo, binababa niya sa gobernador. Alam niyo kung bakit? Dahil matinding kalaban ang mga Villafuerte sa kanilang lugar. Hindi matibag-tibag ang Villafuerte sa kanilang lugar. Yun ang gobernador ngayon doon Hindi nila matibag yan. Kahit ilang beses na nilang nalabanan yan. Matibay yan si Congressman El Rey. Villafuerte din po ang gobernador. Pinupush niya ngayon si Leni tumakbo bilang gobernador para may makalaban at mawala sa pwesto ang mga Villafuerte. Yun ang dahilan. Kasi ang Villafuerte po ay mga supporter ni Pangulong Duterte. Alam niyo ho ba yun? Nagdinong pangaho si Pangulong Duterte sa mga Villafuerte. Kaya dito mo makikita all of these things na galaw ni Andaya ay all about politics. Napaka-politiko nitong Andaya na ito. Isipin nyo pinaingay niya si Gibo. Successful siya sa pagpapaingay kay Gibo pero may nabuisit nga lang sa kanya. Kasi alam nyo kung ano, ang totoo. Ito ang totoo. Ang bulong din sa akin, hindi naman talaga Vice President ang tatakbuhin ni Gibo. Ang tatakbuhin pwesto ni Gibo, di umano, ay senador. Kaya lang, kailangan niyang mag-ingay into a higher position. Remember, tumakbo na si Gibo at natalo? So, kung natalo ka, medyo baba ka lang ng konti bilang vice para pag natalo ka, kung sakaling na ang utak ng tao, perception ng tao, ay, pwede itong maging vice. Medyo katanggap-tanggap itong vice at dumikit kay Sara Duterte ito, so medyo okay to. Tapos, pag bigla siyang pumasok sa senador, pasok na ngayon siya. Hindi niya na kailangan ganun mangampanya ng todo-todo. Bakit? Kasi ang pananaw ng tao, tatakbo siyang vice president. Alam mo naman ng mga Pilipino. Halimbawa lang si BBM, natalong vice president, di umano, natalo. Kaya nga ang inaasam ngayon ng mga loyalista ay sa presidente. Tama naman kanilang pangarap. Walang problema yon. That's correct. Ngayon, kung bumaba man siyang vice president, medyo sigurado na. Bakit? Kasi nga, ang nilagay sa utak for 6 years ng mga loyalista, si BBM na ang susunod na pangulo. So, kung tumakbo siyang vice president, medyo malakas na. Yan ang totoo. Ganyan ang politika sa atin. Ganyan ang perception sa atin sa politika. Ngayon, itong si Andaya, kailangan niyang iangat yung kanyang kaibigang si Gibo na vice president. Para kung tumakbong senador ito, pasok na pasok sa banga si Gibo. Ngayon, ito ang masama. Ito ang hindi ko gusto kay Andaya. Una, ginamit niya di umano at talagang sa tingin ko ang intention niya pasikatin lang si Gibo through the expense ni Mayor Sara Duterte. Hindi ko gusto yon. Pangalawa, pinupush niyang gobernador si Leni Robredo. Ang sabi pa nga niya nakapag-usap sila or something because gusto lang niyang matalo yung kalaban niya doon sa lugar nila na sila Villafuerte. Tignan nyo it's too selfish. The ambition is too selfish for me. It's not really because kailangan nitong magserbisyo sa bayan. Mas okay pa sa akin kung sasabihin niya, gusto kong tumakbo si Leni Robredo as governor kasi sa tingin ko okay siya. I don't think yun I think ang dahilan niya talaga it's because gusto lang niyang mapabagsak ang mga Villafuerte diyan sa lugar nila, which is malakas at magandang nagagawa. May nais lang siyang mangyari kaya niya pinupush itong si Robredo. Siguro binababa niya, sinasabi
sabi niya, wala kang pag-asa maging presidente, dito ka na lang gobernador. O, at least malakas-lakas ka. Pero pasensya na, hindi ho lahat na nakatira dyan sa lugar nila ay makarobredo. Yan ho ang akong naniniwala. Napakarami ho nakatira dyan sa Bicol na hindi ho robredo. Isa pa, kaya medyo sabit ito sa akin si Andaya. Alam niyo kung bakit? Sa totoo lang, sabi nga sa akin ng isang nag-email sa akin, sabi niya yaan si Andaya ay dati naman niyang supporter ni Binay. Hindi naman yan supporter ni Pangulong Duterte. Hindi din yan supporter ng mga Duterte itself. Dati daw yang supporter ni Binay. Naalala niyo nung inoperate na si Binay? Si Binay yung totoong inoperate. Alam niyo ba yon? Kwento sa akin ito ng isang napakalapit kay Binay. Hindi ko na lang papangalanan. Wala na siya ngayon kay Binay, pero napakalapit kay Binay. Napag-alaman nila na sila daw ay inoperate ng Liberal Party para all throughout the time, di umano daw ni Pinoy, ino-operate sila ng mga liberal. Bakit? Kasi gusto nila ang pumalit kay Pinoy, Liberal Party pa rin para tuloy-tuloy sila. Hindi ko alam kung anong tuloy-tuloy ng tuloy-tuloy na kapangyarihan. So, inoperate nila for 6 years si Binay para bumagsak ng bumagsak. Kasi, if you would remember, si Binay ang susunod na talagang malakas na kandidato after ni Pinoy. Whether we like it or not, si Binay ang laging nagtatap sa survey nun. Wala yung iba, wala. Si Mar Rojas nun, tae na. Maraming nag-iisip talaga noon, hindi makakapalit si Mar Rojas. Talagang si Binay ang mananalo noon, supposedly. Until, akala nila kay Duterte noon, underdog lang. Out of nowhere, sumulpot si Pangulong Duterte. Kaya daw inoperate yan. Nung inoperate na daw yan si Binay, lumipat daw etong si Andaya kay Grace po at kay Cheese. Kwento lang sa akin to Kinwento lang sa akin. Totoo ba yan? Baka naman chismis na naman yan. Ngayon, I did a little of my research. Little lang naman. Hindi naman ako ganun kagaling mag-research, Anong research ang ginawa ko? Alam niyo ho ba, sa hometown ni Andaya, sa may Ragay, Kamsur, ano ang resulta ni Pangulong Duterte doon, At that time, nandun si Andaya noon, Ano mo ko, sa Ragay. Ayan. Pangatlo po si Pangulong Duterte at si Grace po ang number 1. Kita nyo na. So, ito yung remember hometown ito ni Andaya. If totoo kang maka Duterte, tulad ng mga sinabi ko sa inyo, ang nagpapanalo naman talaga yung mga mayor. Pag ikaw kinampihan ng mayor, ang lakas mo doon. Hindi ka maaaring manalo doon. Kaya nga yan ang nililigawan ng mga kandidato, yung mga mayor. At pangatlo, si Pangulong Duterte at number 1 si Grace po. Makakala nyo yun lang. Eto pa, dito naman daw kung saan lumaki yung barangay, ayan, sa poblasyon, Ilaod, sa kanyang sariling barangay, nung pala isa hometown niya, ibig sabihin kung saan siya lumaki. Dito, sa sarili niyang barangay, panalo pa rin si Grace po. At pangatlo pa rin si Pangulong Duterte. Ano ang pinapatunayan natin dito? Ang pinapatunayan natin dito, simple lang naman Sa tingin ko itong si Andaya, medyo may doble kara. Itong si Andaya, dapat tayo maging careful. Careful po tayo sa pinupush niya, lalo na kay Mayor Sara Duterte. Kaya hindi ako basta-basta naniniwala doon sa mga nagkiklaim kuno na malapit kay Mayor Sara Duterte. Mag-ingat tayo doon sa mga taong nagsasabing malapit kami kay Mayor Sara Duterte. Ingat tayo sa ganyan. Sa politika, maraming ganyan po. Marami ang balimbing, marami ang doble kara, at higit sa lahat, marami ang merong self-interest. Halimbawa na nga nito, sa tingin ko ito ang nangyari dito sa issue patungkol kay Gibo at saka dito kay Andaya. Tagumpay si Andaya. Totoo, tagumpay siya na paingayin si Gibo. Pero sa tingin ko, lumalabas din na talagang sariling interest lang ang tiningnan ni Andaya. Gusto niyang manalo si Leni Robredo as governor kasi may kalaban siya doon. At the same time, gusto niyang mag-ingay si Gibo para pwedeng kumandidatong senador at manalo. Ganun lang kasimple yun. Ang problema natin, meron nung social media na magbubuko sa inyo. Balakpakan.